Wala ka pang warrant of arrest. Wala kang warrant of arrest. Grabe, nag-init yung dugo ko dito sa nagte-trending na pulis, yung nang aresto ng matanda. Kasi dati may experience din ako yung napalaban ako sa pulis yung muntik na magkabarilan Mamaya pag-usapan natin yan. Pero to, bigyan muna natin ng maganda reaction video tong nagte-trending na video. Gawin natin yung mga portions nun para makita nyo rin pati yung pagsagot niya dun sa Napolcom chairman. Ang tapang yan, tapang ng pulis ito. Panoorin nyo. Sir! Senior na yan! Tay, upo ka! Tay, upo po kayo! Arestado ka. Sir! Wala ka pang warrant of arrest. Wala kang warrant of arrest. Sir, relax lang! Relax lang! Sakit ko. Ay! Tingnan mo. Tay! Nagtubuan na ako. Sir, samahan niyo naman yun! Senior na yun! Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo sa akin. So, ayan, nakita nyo noon, tapang nung pulis, grabe. Yung sinagot pa niya, pati yung Napolcom chairman. Ganyan na ba yung mga pulis natin ngayon? Hindi ko maiwasan tanong kasi imagine niyo dati nung panahon ni Tatay Digong, 'di ba? Parang wala namang mga ganyang balita na yung pulis talagang sasagutin yung higher rank sa kanya. Kahit si Bato nun, 'di ba, yung talagang pinagalitan pa yung mga pulis, talagang nakaganon lang Pati si Tatay Digong 'di ba? Oh. Panahon ngayon, ano ba, bakit ganyan? Parang umaabuso na ba ang mga pulis ngayon o ano ba talaga nangyari? So, eto nga, mabalik dun sa pangyayaring yan, yung insidente nga ng banggaan nila nung matanda. Ang unang dapat na ginawa ng pulis dyan, sa pagkakaalam ko dapat inalamunan niya kung nasugatan ba yung matanda. Kasi, senior na di ba? Dapat tinanong muna niya kung okay lang po ba kayo. Masakit po ba ang katawan nyo? May tinamaan po ba? Ganyan. Pag aksidente, di ba? Kasi hindi naman talaga yung sinasadya aksidente nga di ba? So, dapat yun muna yung una niyang tinanong. Hindi muna niya naging concern dapat is yung damage sa mga sasakyan, no? Mapasasakyan man niya o yung damage dun sa sasakyan ng matanda. Dapat yung health muna. Chinek muna niya yung matanda kung okay ba yung kalagayan. Tapos, eto nga, yung matanda, nasa labas na, napanood ko yung video nga, nung napaupo yung matanda. Gusto pang pusasan ng pulis. Tapos yung matanda nga, 'di ba, sinasabi, narinig niyo yung ano nga, wala ka namang warrant of arrest, ganun. So yung police gusto pa rin talaga arestuhin. Tapos yun nga daw, sabi ni Comelec chairman nga, dinala nga daw sa presinto pagtapos. So para sa akin parang masyado naman, parang OA naman yung ginawa nung police na to, no. Imagine niyo, taong ganyan na yung edad, tapos hindi nyo imagine niyo na lang na kung tatay nyo yun, di ba? Tapos yung tatay nyo syempre hindi na ganun kabilis ang isip niyan dahil nga senior na, nagda-drive pa ganun. Imagine niyo pa yung mainit na panahon, di ba? Kung ma-heat stroke pa yan, o baka mamaya high blood na yan, kaya ganun. Kaya siguro na disoriented sa daan, hindi natin alam. Pero dapat kinukonsider to nung pulis kasi dapat sila nga ang taga-protekta ng mamamayan di ba? Tapos nun, eto na. Nagpunta na yung pulis dun sa sa harap nga nung Comelec chairman. Tapos nagkaroon ng parang press con, no? Yun nga, tinatanong lang siya kung totoo ba yung mga ganong paratang sa kanya. Tapos nagtatanong tungkol sa mga detalye, di ba? Ang hindi ko nagustuhan doon is yung pagsagot niya ng pabalang doon sa chairman no? Kasi parang lumalabas na parang mas mataas pa siya yung rango niya corporal lang naman ata yun yung pulis na to di ba? Tapos kung makapag-bring up siya nung mga lumang kaso nung matanda ba yun o yung mga dating mga violation, may dala-dala nga siyang mga papeles di ba? Parang gusto ba niyang palabasin na konektado yun doon? Samantalang iba namang usapan to di ba? Kaya sabi ni chairman walang kinalaman yan, di ba? Totoo naman. Kasi yung pag-uusapan dito, main focus dapat is yung insidente, yung naging banggaan. Tsaka yung ginawa nga niya dun sa matanda na kumakalat nga na nasa video.
So, ang ano ko dyan, no, yung dito sa pulis na to, parang masyado lang siyang high blood. Yun yung tingin ko sa kanya. Baka siya yung high blood, baka hindi yung matanda, no. Tsaka, parang, baka may pinagdadaanan din tong pulis na to. Hindi natin alam, no, para husgahan siya. Pero, parang ang init talaga na ulo niya, na talagang nadala niya yun sa pati dun sa press con sa harap nga ni COMELEC Commissioner. Sana lang maging aral to o lesson, no, sa ating mga kapulisan dyan. Hindi naman sa lahat, pero sa mga pulis na mapapabilang sa mga ganitong klase na insidente, na baka mamaya yung iba kasi iniisip nila na above sila sa mga citizens. Pero hindi yung ganun. Kasi dapat nga sila pa yung nagbibigay ng proteksyon at serbisyo sa mga mamamayan eh. Hindi porket naka-uniforme ka parang mag-aasta ka ng kaya mo ang isang ordinary citizen na arestuin mo, ganun. 'Di ba? Sinasabi ko to para sa mga ibang pulis diyan kasi kahit ako, ito na. Yung experience ko dati, ha? So, few years ago, nagda-drive ako noon, galing ako sa San Juan. Doon kasi yung bahay ni Airpods. Tapos, pauwi ako ng Makati. Doon ako nakatira. So, ang nangyari noon, palabas dapat ako ng Shaw Boulevard, galing San Juan. Ngayon, may dinaanan akong parang townhouse. At sakto, may papalabas ng townhouse na kotse. Vios yun, kung di ako nagkakamali, sedan. Tapos ako naman, palabas nga ako ng Shaw. So, paganto ko, tapos paganya naman yung kotse. So, nangyari nun, one way yun bigla na lang siyang umatras papalabas hindi man lang niya tiningnan kung may oncoming vehicle Ang bilis ng pag-atras niya na napapreno ko ng halos biglaan. Pero pinagbigyan ko pa rin siya, 'di ba? Kasi kung hindi ko siya pinagbigyan, banggaan dapat ang kakalabasan nun. Yun na nga. So, pinalagpas ko na siya, yung nguso niya, yan, nasa harapan ko na. Ngayon, ang nangyari, imbis na idiretso niyang ilabas yung sasakyan niya, iatras pa, tapos umalis na siya sa paroroonan niya. Nangyari, nag-inarte pa. So, nag-stay put lang siya doon sa sitwasyon na yun, no? Hindi man lang niya inusog. Tapos, walang tint yung kotse. So, nakikita ko siya. Nakatingin lang. Sama ng tingin. Nakita ko pa may sky blue na t-shirt dun sa harapan, sa dashboard. Nakalagay nga, pulis nga. So, alam ko, lespo to tayo, hindi naman tayo ganyan takot dati. Nagdadala nga din tayo. Naka-permit to carry nga tayo May kargada tayo lagi dyan. Diba? So, nangyari nun, kalmado pa rin ako. Tumatagal na. Nakita ko dun sa salamin ko, rearview mirror na nagta-traffic na sa likod. Nagbubusinan din yung mga kotse sa likod dahil nga syempre, hindi kami umaandar di pati ako napabusina na. Ayaw talaga, nag-inarte talaga mga tol. Ang ginawa ko, bumaba na lang ako kasi nagkukos na talaga ng too much traffic sa likod, no? May mga nagmamadali dyan, hindi naman natin alam, di ba? Kung importante. Ginawa ko, pumunta ako dun sa kotse, inano ko siya, kinumpronta ko Namura ko talaga kasi init na ng ulo ko di ba? Sobrang arte. Imaginin mo yung lesbo ka tapos mag-inarte ka ng ganun dahil lang nagkaganon yung napikon siya at ako naman di ba? Hindi ko naman siya dinuro-duro o ano. Pero ayaw niyang mag-continue na lang at mag-go ahead sa paroroonan niya. Kaya ang nangyari nun, hindi ko alam kung siya ba natakot o ano Ang tagal niyang bumaba, yun nga, inintay pa siguro na may lumabas doon, may gwardiya ng lumabas. Sakto doon pa lang lumabas. Tapos nag-mediate na yung gwardiya. Doon na kami, parang pumagitna na yung gwardiya na yun nga, okay na yan, tama na yan, parang ganun. Nagta-traffic na din yung likod So, talagang pag hindi siya umalis doon, tapos minura din ako noon o kung anuhin ko talaga, baka magkaputukan talaga kami doon nung oras na yun. Yun ang masasabi ko. Kaya salamat din ako kay Lord yung mga ganung pagkakataon. Dami, hindi lang yun, napakaraming beses na. Kalsada, kaya ganyan, sa anti-drugs noon, mga drug lord nga. Yun nga. Sana lang talaga magsilbing aral to sa mga kapulisan na medyo yung tolerance nila sa mga ordinaryong citizens medyo dagdagan nila kasi sila yung dapat tagapagpatupad ng batas, dapat malawak yung pangunawa nila Dapat yung kahit na meron silang pinagdadaan ng personal problems wag nilang dadalin sana yon paglabas ng mga bahay nila para hindi naman talaga madama yung mga ordinaryong mamamayan na imagine niyo dapat nga inaangat nga nila yung standards o yung pangalan ng PNP di ba? Pagka dumami yung mga ganyan, mga viral incidents, syempre hindi may iwasan siguro na yung tao baka mamaya papangit yung tingin sa buong kapulisan. Magkakaroon ng stereotype niyan pag ganyan, pag talagang dumami.
wag naman sana kasi dapat nga magkaroon tayo ng tiwala sa kanila bilang mga law enforcement 'di ba? Na talagang sila ang kakapitan natin sa panahon ng ganyan pagka meron tayong sakuna o pag merong masasamang tao, 'di ba? Kaya yan lang, sana lang wag na maulit yung mga ganito pa mga insidente. At syempre, magbigay sila ng caution sa mga ganyang klaseng mga tao, lalo na pagka senior, pagka matanda. So, yan lang muna tayo mga tol. Maraming salamat ulit sa inyo.